Isang mapagpalang araw at magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Samahan niyo ako sa ilang sandaling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyayari sa lahat, buong puso at pagpakumbaba kami lumalapit, nagpapasalamat, kumikilala, sumasamba sapagkat kayo ang Diyos na matapat, mabuti at makatarungan, punong-puno ng pag-ibig, kahapagan at kagandahang loob. Kayo po ang Diyos na banal at makapangyayari sa lahat. Kaya sa oras na ito, Panginoon, mabigyan ka namin po ng kapurihan. Mangusap kayo sa amin at bigyan niyo kami ng puso at kaisipang sumusunod. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito mga kapatid, samahan niyo ako sa ating pag-aaral at tinaanyahan ko kayo na buksan natin ang ating mga Biblia at pag-aralan natin ang isang magandang talata na pagkukunan natin ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Basahin natin ang mga ito mga kapatid. Sa Marcos 9:30 hanggang 31, ang ating pong susundan ay hanggang 37. Sabayan niyo ako. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niyang noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya, ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Ngunit hindi nila naunawaan ang kanyang sinabi at natakot din naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ang pinagtatalunan niyo sa daan?" Hindi sila makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi sa kanila, "Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, "Ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito, alang-alang sa aking pangalan, ay ako ang tinatanggap. At ang sinumang tumatanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin." So, mga kapatid, mula sa talatang ito, ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa pagpapahalaga. Sapagkat sa ating talatang nabasa, makikita natin doon kung anong mga bagay na mahalaga sa Panginoong Hesus. Mahalaga sapagkat kanyang ginawa. At dahil nga sa kahalagahan nito, matatawag natin itong pagpapahalaga sa dakilang Diyos. At ang ibig sabihin lang, ito nga ay tunay na dakilang pagpapahalaga. Kaya yan nga mga kapatid ang ating pag-uusapan sa ngayon, kung paano ang ating topiko o ang title ng ating pag-uusapan ay pinamagatan kong dakilang pagpapahalaga. Dakila sapagkat katanggap-tanggap sa Diyos, dakila sapagkat dumadakila sa Panginoong Jesus. Kaya na mga kapatid ang ating pag-uusapan ngayon at bilang buod ng mensahe, ito ang ibig kong parating sa ating lahat. Hindi lahat ng mahalaga para sa atin ay nakakadakila sa ating Panginoong Hesus o sa ating Panginoong Diyos. Hindi lahat ng pinagugulan natin o pinamumuhunan natin ng ating lakas, katalinuhan, kayamanan kung mayroon man, kakayanan, at oportunidad ay nakakadakila sa ating Panginoong Diyos.
Kaya ang aking hamon dito at bilang iwan sa inyong mensahe nga ay bigyang halaga ang mga bagay na dakila sa harap ng Panginoon. Ano po? Bigyang halaga ang mga bagay na dakila sa harap ng Panginoon. Sapagkat napakaraming bagay po ang ating pinagugulan, iniimbestan o pinamumuhunan ang ating oras, lakas, katalinuhan. At kaya ang tanong doon is kung ano ba ang mahalaga sa atin? Kung isang bagay, isang tao, isang lugar ay mahalaga, gusto natin ito palagi, nasa isip natin to. At gagawa tayo ng paraan, kung ito'y lugar man, marating natin. Kung ito'y tao man, maging matatag ang ating pakikisama at pagkakaibigan. At kung ito naman ay isang gawain, ay talagang bibigyan natin ng buhos na atensyon. Kaya ngayon, sa umaging ito, titingnan natin sa maiksing talata nito ng Panginoong Yesus kung ano ang mahalaga sa Kanya. Simulan po natin, mga kapatid. Una-una dyan, ay nakita ko na mahalaga sa Kanya na bigyang importansya o halaga ang bawat oras at pagkataon. Na ito ay gawin natin at puhunanan, maging puhunan, upang una-una, pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. At pag sinabi nating pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos, nangangahulugan lang yan mga kapatid na ano, meron kang tinuturuan. Diba? Ikaw ay tinuturuan at meron ka rin naman tinuturuan. Bakit kailangan to? Sapagkat ito ang dapat gawain ng isang kapatiran o isang iglesia. Sabi nga sa Colossus 1:28, ano sinabi? We proclaim Christ. Okay? Pinapahayag natin si Kristo, binabalaan, tinuturuan ng bawat isa upang mahirap ang bawat isa na tunay at ganap kay Kristo. Maging mature sila sa Panginoon. At makikita rin natin dito kung paano ang Panginoong Jesus ay talaga namang namumuhunan o nag-invest ng kanyang buhay para sa 12 katao. Tinuruan niya. At dahil nga dito, baliwala sa kanya ang popularidad, kundi ang pagsunod sa kagustuhan ng Ama. Kagustuhan ng Ama, maipangaral siya, bigyan siya ng kadakilaan at kalwalhatian, kapurihan, kaya naman ang ginawa ng Panginoong Yesus. At ito nga, alam ng Panginoong Yesus na kung siya ay pupunta sa maraming tao, maaaring gawin siyang sikat sa kanyang ginagawa. Pero anong ginawa niya? Hindi umiwas siya sa karamihan ng tao. Nagpunta siya sa isang lugar upang maturuan niya ng lubos ang kanyang mga alagad. At napakaganda ito sapagkat sa panahon natin, ang mga iglesia ay sinusukat sa dami ng tagasunod. Okay na naman marami. Pero ang Panginoong Hesus, simple lang. 12 lang. Kaya kung ihahambing mo siya sa tagumpay ng mga karamihan ngayon ng mga popular ng mga simbahan, napakaliit ng kanyang accomplishment. Di po ba? Pero hindi na mahalaga sa kanya. Hindi popularidad, kundi ang pagsunod sa kagustuhan ng Ama. Hindi ko sinasabi na hindi kagustuhan ng Ama na dumami ang mananampalataya. Sinasabi ko lang, mayroong prioridad ang Panginoong Yesus at ang focus niya ay maturuan ng 12, bagamat isa ay naging taksil, upang ipagpatuloy ang kanyang gawain para sa kapurihan ng Ama. Kuha po natin yan. No? So, sapagkat sa Lucas 15, lagay ko dito, ang mga hinahangaan o tinuturing na kahanga-hanga sa mundo ay maaaring hindi naman katanggap sa Panginoon. Diba? Sabi sa Lucas 16:15, kung ano man ang popular sa mga tao, ay maaaring hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya, ang ating matutunan dito sa ating pag-uusap na ito ay laging alalahanin nga na ang
panahon ay gugulin natin para sa pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. At yun ang ginawa ng Panginoon. Huwag gawin ito upang maging sikat, hindi ng motibasyon, hindi popularidad, kundi ang kagustuhan ng Ama. At yun po ang ating gagawin. Kaya nga, sa pag-uusap na ito, malalaman natin dito ang isang aral na dapat nating matutunan. At para sa akin, ang aral na yun mga kapatid ay ganito. Mamuhunan tayo para sa pagtuturo ng kaharian ng Diyos. Invest in people. Mamuhunan tayo sa mga tao. Ang lahat ng ating kapatid ay dapat lumago tayo lahat sa Panginoon. At yun ang gagawin natin. Magtulong-tulong tayo para lahat tayo ay lumago sa Panginoon. Invest on people. Christ invested on people. Panginoong Hesus ay namuhunan para sa tao. 12 para sa kanyang kaharian. So ang tanong natin ngayon ay, meron kaya akong 1, 2, 3 na tinuturuan? Ako kaya ay namumuhunan para magpatuloy ang gawain ng Panginoon? O ano itong pinagugulang ko ng oras? Sapat na ba ang tuwing linggo andito ko sa iglesia? Makinig ng mensahe, mag-attend ng prayer meeting, tama lang yun. Pero tatanong natin, ikaw ba ay merong tinuturuan? Namumuhunan ka ba sa mahalagang gawain ng Panginoon? Sapagkat yun ang mahalaga sa Kanya, makapagturo tayo. Ito, isang magandang verse ito na dapat nating alalahanin, mga kapatid. Na sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa, sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng ating Panginoon. Ayan mga kapatid, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong makikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Magturo tayo, magturo tayo, mamuhunan tayo para sa iba, upang sila magpatuloy sa kanilang karunungan at ang ating pamumuhunan ay sa mga bagay na mahalaga para sa Panginoon. Kung natin, bilang miyembro nating iglesia, tayo ay magturo. Sapagkat yun lang ang dapat natin gawin. Mamuhunan tayo sa ating kapwa, Kristiyano, upang sila'y lumago sa Panginoon. Pangalawa mga kapatid ay gusto kong idagdag dito. Sa una, tayo ay magturo, pahalagahan ang oras at oportunidad na magpalago ng ating kapwa sa Panginoon. At ang pangalawa naman ay kadugtong din doon. Yung number 1, hindi pwedeng mangyari kung wala itong number 2. Okay? Ito mga kapatid, bigyang halaga. Okay, bigyan natin ng halaga ang paglago sa kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano. Ayun. Hindi tayo makapagtuturo kung tayo mismo ay hindi natuturuan at ayaw magpaturo. Ang kadalasan at malungkot nga mga kapatid, kadalasan sa ating kapatiran, may mga taong ayaw magpaturo. Alam ko na yan. Okay. Tumanda na ako yan, alam ko na yan. Pero hindi natin alam, hindi natatapos pagkaalam yun. Ang importante, yung bang alam mo, ang naipapasa mo sa iba. Kaya nga ito yung gusto kong sabihin, bigyang halaga ang paglago sa kaalaman tungkol sa buhay Kristiyano. Matuto tayo, makinig, unawain at magtanong. Ang kamalian ng mga alagad ng Panginoong Hesus, kaya hindi sila nagkaroon ng wastong pangunawa, ay ayaw nilang makinig, ayaw nilang magtanong. Ayaw magtanong. At pinapakita dito ng Panginoon na pwede ka palang magtanong. Pwede ka mangulit.
Hindi siya makukulitan sa akin. Tanong ka ng tanong, sasagutin niya. Tama lang ang tanong, tama rin ang sagot. Okey? At kaya nga mga kapatid, sa ating pag-uusap ngayong umaga, gusto ko lang iparating muli na mamuhunan tayo ng oras, panahon, talino sa pag-aaral ng salita upang tayo makinig. Ayan oh, makinig tayo, unawain at magtanong. Natatandaan niyo ba itong sa Gawa 17:11? Ito yung nagpunta si Pablo sa Berea at ang sabi doon, ang mga taga Berea ay may noble character, magandang ugali, sapagkat sila ay nag-aaral, nagtatanong, nagsasaliksik sa salita. So ang tanong dito, sineseryoso ba natin itong mga bagay na pinag-uusapan natin? Meron ba tayong sariling Bible study? Na tayo ba may personal Bible study na ginagawa? Miyembro ba tayo ng isang grupo? Nakapag-aaral tayo at lalago sama-sama. Mga kapatid, yaan ay mahalaga sa Panginoon. Sapagkat hindi ka nakapagtuturo kung hindi ka natuturuan at ayaw mong paturo. At dapat lang magpatuloy tayo na maging masinop upang ang gawin natin ay ang matutunan natin ang karunungan tungkol sa kaharian ng Diyos, hindi lang ang ating pangsariling kapakanan. Nakalulungkot isipin, mga kapatid, excuse me, na sa mga kapatiran, hindi ko sinasabi sa pila, sa ibang karamihan na pinupuntahan ko, ang mga tao ay isa lang ang sinasabi palagi, "Ano kaya ang biyaya sa akin ng Panginoon? Ano kaya ang makukuha ko diyan? Ano kaya ang gagawin sa akin ng Ama, ng Diyos? Aasenso kaya ako? Makakapag-asawa kaya ako ng maayos? Maayos ang aking pamilya?" Okey naman itong mga tanong na 'to, concern na 'to 'no? Pero mas higit pa roon, ang karunungan na ibibigay sa atin ng Panginoon at biyayang ibigay sa atin kung tayo ay lalago sa Panginoon. Kaya mga kapatid, ito ang ating pangalawa, mamuhunan tayo. Mamuhunan, let's invest on learning. Let us invest on growing. Lumago tayo, mga kapatid. Hindi tayo niligtas para lang sabihin na, "Ay, ligtas na ako. Salamat." Sa Juan 3:16. Oh, hindi puwede. Hindi natatapos doon, dapat lumago tayo na katulad at kawangis ng Panginoong Hesus. Katunayan, katatapos lang ng aking pag-aaral ngayong hapon at nagawa ko, pag-aralan namin ang mga bagay na ganito. Kaya nga, ako po ay nag-propose na gawin natin ito. Tuluyan nating bigyan ng panahon, mamuhunan tayo na tayo ay lumago sa ating karunungan at matuto tayo paturo upang makapagturo. Ito nga ang sinasabi dito sa isang talata na 'to. Ang ganda mga kapatid, oh. Parang nagpupuna sa atin ano. Dapat sana yung mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon gatas pa lamang ang inyong kaya. At alam naman natin, kung gatas pa lang ang kaya mo, eh di bebe ka pa lang, 'di ba? Pero sinasabi dito sa Hebreo, aba, eh, lumago naman kayo para makapagturo naman kayo. Ay paano tayo lalago kung ayaw yung paturo? Paano ka lalago kung wala rin namang magtuturo? Kasi wala ngang lumalago para makapagturo. So paikot-ikot lang 'to, okey? Ayaw paturo, hindi lumago, hindi makapagturo, anong mangyayari? 'Di tayo ay nasa nursery na lang tayo. Hindi tayo maging grade 1 or grade 2. Kaya si Pedro din, sabi niya, "Ganito ang gawin mo, ang, paglago ay gawan natin ng bigyan natin ng panahon." Oh, ang sabi niya,
Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesucristo at sa pagkakilala sa Kanya. Sa Kanya ang kalawalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Napakagandang paalaala. Muli, pangalawa, mamuhunan tayo upang lumago sa karunungan ng Diyos. Mahalaga yun sa Panginoon. So una, mamuhunan o invest in people para sila ay lumago. Pangalawa, invest on your growth sa iyong paglago bilang Kristiyano upang tayo naman ay Pero hindi lang doon natatapos mga kapatid. May kadugtong pa, pangatlong aral para sa atin. Ngayong umaga ay pangatlo, bigyang halaga ang kapakanan ng iba. Ito kasi, alam natin dito yung background nito, no? Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus ito. Dahil nga, nagtatalo-talo sila. Sino ang sikat sa atin? Ako number one. Okay? Ako dapat. Kaya sabi niya, hindi yun ang dapat na sukatan. Ang sukatan ay ganito. Maging tulad ng isang bata. Mababang loob, masunurin, walang pagkukunwari. Hinalaw ko ito sa Mateo 18:2-5 kasi nga, yun din ang usapan doon na sa mundong ito, ang sinumang sikat ay siya ang mag-uutos. Yan ang kamunduhan eh. Kung sino ang liderato, siya ang magkokontrol ng lahat. Pero sabi ng Panginoong Hesus, hindi dapat ganyan kayo. Sapagkat dapat ang bigyan nyo ng pagkakataon o bigyan nyo ng importansya o halaga ay ang paglilingkod. Kung naglilingkod ka, ikaw ang dakila. Di ba? Sapagkat sinabi nga din doon na ang anak ng Diyos ay nagpunta sa lupa upang maglingkod at hindi paglingkuran. Di ba? So yun ang ginagaya natin. Pero meron pa isa ditong mensahe na nakita ko na mahalaga. Itong pangalawang punto mga kapatid, bigyang halaga ang mga pangkaraniwan mahihinang tao. Kaya nga 'di ba, kaya tinawag ng Panginoong Hesus yung bata, kasi ang bata kulang sa kaalaman, kulang sa kayanan, masunurin pa siya kasi bata pa siya kahit medyo may katigasan ng ulo minsan, pero alam niya ang kanyang limitasyon, na bata pa siya. Hindi niya kayang gawin ang ginagawa ng matatanda. Yun din dapat ang pahayag ng Panginoong Hesus dito ay yung mga taong kulang sa kakayanan, kayamanan, katalinuhan, at kapangyarihan. Ito ang dapat ng mga taong paglingkuran nyo. At kung sino man tumatanggap sa kanila, dito sa mga, kumbaga sa Espanyol ay menos hombres o yung mga mababang uring tao, parang tinanggap nyo na rin ako. Tinulungan na may sakit, parang ako na rin ang may sakit. Nagugutom, parang ako na rin ang pinakain nyo. Diba? Yung mga nauuhaw, parang ako na rin ang pinainom nyo. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Na, kasi, kadalasan kasi sa atin, mahilig tayo sa impression eh. Power dressing, ang ganda ng damit niyan, siguro makapangyarihan yan, mayaman yan, siguro okay yan. Ganun tayo eh. May mga diskriminasyon. At habang pinag-aaralan ko 'to, naalala ko nga rin yung sulat ni Santiago nga, na gano'n din eh, na kung may dumating sa inyo na magara ang suot, tatanggapin niyo. Pero yung tao na gulag-gulanit ang damit, hindi niyo papansinin. Yun ang ayaw ng Panginoong Hesus. Ibig niya, yung mga tao na may kakulangan, may pangangailangan, yun ang paglingkuran niyo. Hindi yung sasabihin ko, pinamangaralan ko sa inyo na tinuturuan kayo na ako'y mamamatay na at ako'y mabubuhay ng pangatlong araw. Mas mahalagang bagay ito, pero sa inyo, mas mahalaga ang pagtalo-talo. Minsan gano'n din tayo sa simbahan eh. Sa iglesia eh, pinagtatalunan natin yung mga bagay na hindi naman dapat pagtalunan. Dapat bang may drums sa music? Dapat bang may gitara? Dapat bang dilaw ang kurtina, ba't hindi berde? Yung mga gano'ng klase. Dapat ba ang piano sa kaliwa, paano sa kanan? Gano'n eh. Ito yung mga bagay na hindi naman dapat pinag-uusapan.
pero pinagugulan natin ng panahon at binibigyan natin ng halaga. Pero ang mahalaga dito ay tayo ay naglilingkod. Yan ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus. Lalong-lalo na sa mga tao na mayroong kakulangan sa kanilang pamumuhay. Sa Roma 12:16, sulat nyo na lang to, makisama ka sa mga taong hindi mayayaman. Okay? Matthew 25:35-40, ganun din. Sa mga taong ang karaniwan ay paglingkuran nyo. At sa Filipos 2:3-4, maglingkod at unahin ang kapakanan ng iba. Kung babasahin niyo 'to, napakaganda mga kapatid, 'di ba? Sa Filipos 2:3-4, makikita niyo yung sabi dun, huwag isipin ang sarili mong kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Unahin mo ang iba. Problema sa atin, dapat akong una. Sa pila na lang, dapat nauuna. Walang tiyaga magpila-pila. Dapat akong una sa pansin, no? Kay SP kasi. Ako dapat ang may dangal dito. Ako ang number one. Yun ang ayaw na mangyari ng Panginoong Jesus. Kasi gusto niya tayo mag-invest, mumuhunan sa paglilingkod, lalo na sa mga taong may mga pangangailangan. Mga taong hindi makapangyarihan, mga pangkaraniwang tao, yun ang dapat nating bigyan ng pansin. So, tatlong bagay mga kapatid, bigyang halaga ang pagtuturo sa kapwa Kristiyano at sa iba. Huwag maging sarili. Pangalawa, tayo ay lumago sa ating buhay Kristiyano. Maging katulad ng Panginoong Jesus. Mag-aral, matuto. At pangatlo, mamuhunan tayo. Let's invest. Let's work na tayo ay maglingkod sa mga taong may mga pangailangan. At iwasan nating tumulad sa kamunduhan o sa mundo. Bakit ko sinabi yun? Sapagkat ang mundo mga kapatid ay may iba-ibang standard. Kaibang-kaiba. Basahin natin to sa Jeremias 9:23. Ang sabi ni Yahweh, huwag pagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan. Unang malakas ang lakas na kanyang taglay, yun ang mayaman ang kanyang kayamanan. Ganda, ano? Kung may nais magmalaki, ay pagmalaki na ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So ito mga bagay, ito ang bagay na ganito ang pinapahalagahan ng Panginoon. Ang makilala siya, ang relasyon natin sa Kanya. Hindi yung performance natin, hindi yung standard ng mundo, kundi ang maging malapit sa Kanya. Makilala siya, mahalin siya, at maranasan ang Kanyang pagmamahal. Di ba? Ito rin ang sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa kanyang mga alagad doon naman sa Matthew. Kung matatandaan niyo yung kaso doon na nagtatalo-talo na naman sila. Sabi niya, huwag kayong gumaya sa mga tao sa mundo, lalo na sa mga hintil na walang Diyos. Sapagkat sila ay pagalingan. Anong sabi? Hindi ganyan ang dapat kumiral sa inyo. Sa halip, nais niyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, ay dapat maging alipin niyo. Sapagat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Kasi Matthew 20:26-28. At ang nakakaganda dito pang mga kapatid kapag sinabi ng Panginoong Hesus, ginagawa niya. Ginagawa niya at pinapakita niya. Wala siyang aral na hindi niya muna ginawa bago niya sabihin. Bakit ko nasabi yun? Sapagkat merong isang maganda dito na talata na lagi ko itong binabanggit sa mga mensahe ko, kung tatandaan nyo. Paborito ko kasi ito yung Filipos 2:5-11. Pakinggan nyo pang mga kapatid at baka
Maalala ko ang verses na 'to sa Filipos 2:5-11, medyo mahaba ano? Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano? Nakita niyo mga kapatid yun ano? Kaisipan na katulad ng Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, nakita niyo? Hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang sinaging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. O ano yan? Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit pa sa lahat ng pangalan. Sabihin sa pangalan ni Jesus, ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikalalawalhati ng Diyos Ama. Napakaganda. Hindi siya nagsasabi ng isang bagay na hindi niya pwedeng gampanan. Kaya mga kapatid, tatlong bagay ang dapat natin tandaan ngayon. Pahalagahan ang mahalaga sa Panginoon. Ano yun? Pagtuturo, paglago, paglilingkod. Pahalagahan ang makakadakila sa Panginoon. Ano yun? Pagtuturo, paglago sa Panginoon at paglilingkod. Sapagkat dakila ang sinumang dumadakila sa Panginoong Diyos. Ito ang sinasabi sa unang Samuel 2:30. Pangalawa, pararangalan ko ang nagpaparangal sa akin. Ngunit pababayaan ko ang nagtatakwil sa akin. Sabihin natin hindi mo na akong tatakwil. Oo nga, pero ginagawa mo ba ang mga bagay na mahalaga para sa Panginoon? Meron ka bang dakilang pagpapahalaga para sa dakilang Diyos? Yan po ay tanong na iiwan ko sa ating lahat. Manalangin tayo. Amang Diyos, salamat po sa anak niyong Panginoong Hesus. Nagpakita ng bagay na mahalaga para sa inyo. Nadadakila ka kung kami nagtuturo ayon sa iyong kalooban at tungkol sa iyong kaharian. Nadadakila ka kung kami po ay lumalago sapagkat kapag kami lumalago, makapagpapalago rin kami sa iba. At nadadakila kayo kung kami naglilingkod, lalo na sa mga taong pangkaraniwan at may mga pangangailangan. Kaya Panginoon, bilang isang iglesia, kami po ay lumalapit. Bigyan mo kami ng pagnanais na dumakila sa iyo sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga bagay na ikararangal nyo, sa mga bagay na karapat-dapat at ikapupuri ng iyong pangalan. Paspasan mo kami, Panginoon, ng iyong presensya, ng iyong protection, at ng iyong provision sa araw-araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, muli, magandang araw po sa inyong lahat. Mapagpalang araw at isang magandang umaga.